Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor BJ Sebastian ng Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center. Welcome po sa inyong lahat sa aming pananambahang Tagalog ngayong hapong ito. Welcome din po doon sa mga nanonood sa YouTube at sa Facebook at sa mga nakikinig sa 702 DZAS. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon naman po mga kapatid, tayo ay sama-samang mananalangin bilang isang kapulungan at kapatiran. Ang sabi ng Psalm 145 verses 8 to 9, ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa. Hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong tapat na pag-ibig sa amin sa lahat ng panahon. Salamat po at kayo ay matapat kahit na kami ay paminsan-minsan hindi nagiging matapat sa inyo. Salamat po Panginoon na kayo'y nananatiling mahabagin sa amin kahit na kami Panginoon ay paminsan-minsan ay naliligaw ng landas magmula sa iyo. O Diyos, patawarin mo nga po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at takpan mo kami Panginoon ng dalisay na dugo ni Kristo Jesus na siyang umago sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa katiyakan na meron kami na kami ay pinatawad mo na dahil din sa natapos ng gawain ni Kristo sa krus. Tulungan niyo po kami na wag nang paulit-ulit ang aming mga kasalanan sa iyo at lalo mong ipamukha sa amin Panginoon ang aming mga kahinaan upang aming maiwasan. Bigyan mo kami ng kalakasang sumunod Panginoon. Maraming salamat din Panginoon sa inyong katapatan sa amin sa pagbibigay sa amin sa araw-araw ng lahat ng aming tinatangkilik. Ang aming pagkain, ang aming mga gamot, ang aming mga pangangailangan sa buhay, kayo po ang nagbibigay sa amin. Maraming salamat po at kami ay pinoprotektahan nyo palagi sa aming pagpasok at pag-uwi. Sa lahat ng dako na kami nagpupunta, kayo po ay nangunguna sa amin at nagbibigay ng pagtatanggol sa amin. Salamat po at kami ay binigyan mo rin ng paghihikayat sa araw-araw. Sa araw na sa panahon na kami ay nalulungkot o nanghihina ang loob, Panginoon, daman-daman namin, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong paghihikayat sa lahat ng panahon. Ang aming dalangin po ngayong hapong ito ay biyayaan mo, Panginoon, ang aming bansa. Alam mo kung gano'n nakalaki ang suliranin namin. Sa buong Southeast Asia po, Panginoon, kami ngayon ang pinakamataas ang active cases ng infection ng COVID-19. Natalo po na po namin ang Indonesia. At sa Southeast Asia ngayon, Pilipinas po ngayon ang nangunguna. Talagang nahihirapan po kami ang aming pamahalaan na bigyan ng karampatang solusyon ang suliranin na ito. Ang aming pong vaccination program ay mabagal sapagkat ang pagpasok po ng mga vaccines ay mabagal din. Kayo po, O Diyos, ang magpuno kung ano man ang kakulangan ng aming pamahalaan, ng aming mga private sector, ng aming mga hospital, ng Department of Health. Kayo po ang magpuno ng kanilang mga kakulangan. Kayo po ang magbigay ng katalinuhan sa lahat upang ang tamang pagkilos ang siyang isagawa. Kayo po ang mag-alis ng mga motibasyon na hindi makatarungan, na hindi tama. Ituwid niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga puso upang ang salot na ito ay mawala sa aming kalagitnaan. Kayo po ang pumayag na magkaroon kami ng ganitong klaseng pagsubok sa gitna ng pandemyang ito. Sa inyo po nagmumula ang lahat ng kalamidad at lahat ng pagpapala. Ikaw ang Diyos, ikaw ang may hawak ng lahat. Ang aming hinihingi sa iyo ngayong hapong ito o mapagpala at puno ng awa na Diyos na kayo ay mahabag sa amin at bigyan nyo ng pagtatapos ang pandemyang ito sa aming bansa. Kayo po ang manguna sa aming mga pinuno ng aming bansa upang magkaroon ng tamang pamamahala sa pandemyang ito.
Dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga gawain sa GCF. Maraming salamat po at aming naibalik na ang aming sign language interpretation service. At mamaya po sa 5 p.m. ay kayo po magpala sa kanila. Salamat din po sa Young Adults Ministry namin. Kayo po magpala ng kanilang hangout sa May 1. At salamat din po dahil sa Grace School of Theology na nagbibigay ng online Bible study sa amin. Kayo po ang manguna sa lahat ng mga ito. At nawa, Panginoon, ay lalong mapaigting ang interes ng lahat tungkol sa aklat ni Nehemiah na tunay nga, Panginoon, na isang napakagandang aklat tungkol sa inyong pamumuno sa aming kalagitnaan. Kaya po, nawa ang marami ang mag-download nitong study guide na aming ngayong inilabas. At Panginoon, doon sa mga nalulungkot, nagkakaroon ng mga suliranin o mga issue sa mental health, Panginoon, kayo po ang kanilang takbuhan, kayo po ang kanilang kanlungan. At mangyari nawa, Panginoon, na sila ay tumawag sa amin upang kami ay makatulong naman sa kanila sa pamamagitan inyong salita. O Diyos, ang lahat ng dalangin ito, pati na rin ang lahat ng sangkap ng aming pananambahan ngayong hapon ay nilalapit namin sa iyo upang kayo ay mapapurihan at malwalhatian. Sa ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop at tagapagligtas. Amen. Samahan niyo ako, mga kapatid, sa pagbasa ng salita ng Diyos ngayong hapong ito. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Nehemiah chapter 5. Babasahin ko po ang verses 1, 6, 9 at 13, no? Bilang representasyon ng ating pag-aaralan na kabanata ngayong hapong ito. Nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at ang kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo. Verse 6, ako'y galit na galit nang aking marinig ang kanilang daing at ang mga pagtutol na ito. Verse 9, kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi ba marapat na kayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang pag-alipusta ng ating mga kaaway na bansa? At verse 13, ipinagpag ko rin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya may pagpag at mahubaran. At ang buong kapulungan ay nagsabi, Amen, at pinuri ang Panginoon. At ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita ngayong hapong ito. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong hapon, nagpapatuloy tayo sa ating serya ng mga mensahe sa aklat ni Nehemiah. Muling pagtatalaga ng bayan ng Diyos sa kalwalhatian ng Diyos. Yan ang tema po ng buong aklat. Ang buong aklat na ito ay tungkol sa pamumuno ng Diyos, katulad ng sinabi ko kanina, at hindi lamang po sa galing ng pamumuno ni Nehemiah. Pero makikita po natin na kapag ang Diyos ang namumuno o nangunguna sa puso ng isang pinuno, ang pamumuno pong yon na makadiyos ay magkakaroon ng tagumpay. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang Pakikibaka sa Kaaway sa Loob. Ang pakikibaka sa kaaway sa loob, at pag-aaralan po natin ang buong Nehemiah chapter 5. Sa unang 6 na kabanata ng Nehemiah, ang isa ay tungkol sa pagtawag ng Diyos sa kanya para itayo niya ang muli ang bakod sa Jerusalem. Ang pangalawa ay tungkol naman sa kung paano niya nahingi kay Haring Artaxerxes ang lahat ng pangangailangan ng proyektong ito. Ang pangatlo ay tungkol sa kung paano niya nilatag ang gawain ng pagtatayo ng bakod ng Jerusalem kasama ang bawat isa ng mga Hudyo na naroon. So 3 po, tigigisang kabanata tungkol sa pagtawag niya, sa pangangailangan niya, at paglatag ng trabaho ng pagtatayo ng bakod. Ngunit 3
3 kabanata po ang tungkol sa kung paano siya tinuligsa ng kaaway at paano siya tumugon sa panunuligsa na ito. 3 kabanata po. Nakita na po natin yung una, yung chapter 4, last time. Isang realidad sa buhay ng isang namumuno ng gawain ng Diyos at sa buhay na kahit na sinong Kristiyano, sapagkat lahat po tayo ay parang tinawag ng Diyos na mamuno. Para sa mga iba na tatawagin niya na maging alagad niya at tagasunod sa Kanya. So isang realidad po sa buhay natin ang oposisyon ng kaaway ng Diyos. Ito ang tanda ng ating ginagawa ay nagtatagumpay kapag sinasalubong ito ng panunuligsa ng ating kaaway, ang kaaway ng ating kaluluwa. Nakita natin sa Nehemiah 4 kung paano naantala ng mga kaaway ng Israel ang gawain sa pader at ang peligro ng oposisyon ng gawain ng Diyos na galing sa labas, ng kanilang komunidad. Makikita natin ngayon sa Nehemiah 5 ang ibang klaseng oposisyon at mas mapinsalang kalaban. Ang kalaban na galing sa loob mismo ng komunidad ng Diyos. Kalaban na nanggagaling sa kalagitnaan mismo ng magkakapatid na mga Hudyo. Hindi tayo dapat magtaka sa oposisyon ng mga hindi nananampalataya sa Diyos, yung mga tagalabas. Hindi tayo dapat magtaka kung sila ay lumalaban o may oposisyon sa gawain ng Diyos sapagkat hindi naman sila nananampalataya sa Kanya, hindi sila umiibig sa Kanya, ni sumasamba sa Kanya. At ang pakikipaglaban ng mga kaaway ng Diyos sa Kanyang mga layunin, hindi po tayo dapat magtaka. Ngunit, ang malungkot na katotohanan mga kapatid, ay ang oposisyon sa gawain ng Diyos mula sa loob ng komunidad ng Diyos mismo, mula sa mga nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos mismo, ay mas mapinsalang kalaban. Sa loob ng iglesia ng Panginoon ngayon, mga kapatid, matindi ang oposisyon na nanggagaling sa mga hindi tunay na mga mananampalataya. Opo, sa atin pong kalagitnaan, meron pong hindi tunay na mananampalataya. Sinabi po yan ni Kristo sa kanyang parable ng wheats and tares sa Matthew chapter 13. Meron daw pong itinanim na mga kaaway natin, ang kaaway ng ating kaluluwa, sa kalagitnaan ng ating iglesia, ng ating komunidad, ng ating kapatiran. O huwag niyong huhulaan ngayon kung sino, no? Pero ang katotohanan po ay mayroon. Meron tayong mga kaanib o nagpapanggap na kaanib natin na may mga maling doktrina na itinuturo na hindi nakabatay sa tamang basa ng Biblia. Nakasisira po ito sa ating pagtatayo ng bakod ng pananampalataya sa ating mga pamamahay sa ating iglesia. May mga natuturo o nagsusulong ng makamundong filosofiya na laban sa makadiyos na kaisipan, mga makataong kaisipan na itinataas nila ang sarili nila laban sa makadiyos na kaisipan. May mga nagsusulong din ng mga filosofiya ng ministeryo na umaasa sa gawa at sa lakas ng laman at hindi sa galaw at sa lakas ng Espiritu Santo. Ang oposisyon po na galing sa loob ay totoong nangyayari mula nung panahon ni Nehemiah at hanggang sa ating panahon ngayon. Ang tema ng mensaheng ito ay ang peligro ng mas matinding kaaway ng gawain ng Diyos, ang kasalanan na nagmumula sa loob ng komunidad. Walang ibang solusyon dito mga kapatid, kundi ang matapang na pagtutuwid, taos-pusong pagsisisi, at muling pagtatalaga sa pagsunod ng salita ng Diyos.
titingnan po natin ang ilang katotohanan ngayong hapong ito. At ang una ay ito, ang kasalanang nilantad. Ang kasalanang nilantad na nasa verses 1 to 5. Ang sabi sa verse 1, nagkaroon ng malakas na pagtutol ang taong bayan at ang kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo. Nakakalungkot po, no? Mga kapatid nila na Hudyo ito. Pagkatapos nilang malusutan ng mga Israelita ang panunuya at pagbabanta ng mga Horonita, Amonita, Asdodita at mga Arabo, no, sa 4 na sulok po ng kanilang lungsod, no, nang gagaling, sinalubong naman sila ng ibang klaseng kalaban. Ang pang-aapi at pagmamalabis ng mga kapwa nilang Hudyo sa mga mahihirap sa kanila. Alam nyo, nang bumalik ang mga Israelita mula sa ibang banyagang bansa, sa Babylonia, sa Persia, at ibinalik sila sa Jerusalem sa ilalim ng direktiba ni Haring Cyrus, mga 600 BC. Pinagkalooban sila ng mabuting hari na ito ng mga kayamanan para sa pagtatayo muli ng kanilang templo at sa pagtataguyod muli ng kanilang lungsod sa Jerusalem. Kasama dito ang mga mahahalagang mga gamit ng templo na na-capture ni Nebuchadnezzar nung sinira niya ang templo nung 586 BC nang kanyang sinira ang templo sa Jerusalem at kinamkam niya lahat ang mga ginto na gamit ng templo. Ang lahat ng iyon ay sinoli ni Haring Cyrus sa mga nanunumbalik na mga Hudyo. Marami rin sa mga bumalik ay may kaya sa buhay. At sa pagdaan ng panahon, yumaman din sila at sumagana sa lungsod ng Jerusalem sa kanilang pagbabalik. Alam nyo, sa lahat ng mga ganitong pagkakataon na may krisis o may pangangailangan, may mga kumikita at may mga yumayaman kaysa dun sa iba, sa karamihan. Kaya nagkaroon ng isang mayamang klase ng mga Hudyo sa Jerusalem at mga mahihirap na klase ng mga Hudyo doon din sa lungsod na iyon. Ngunit nagkaroon ng isang matinding tagutom. Yung pong nakikita natin sa tekstong ito. At siguro mas marami sa kanila ang naging lalong mahirap dahil po sa tagutom na dumating o tagtuyot. Ang sabi sa verse 2 and 3, sapagkat may nagsabi, ito po ang mga kanilang pagtutol, ang kanilang isinigaw, kasama ang ating mga anak na lalaki at babae, tayo ay marami. Kumuha tayo ng trigo upang tayo'y may makain at manatiling buhay. So, tagutom po talaga. May nagsabi rin, sabi sa verse 3, aming isinasangla ang aming mga bukid, mga ubasan, at mga bahay upang makakuha ng butil dahil sa tagutom. So, nagsasanla po sila ng kanilang mga pamamahay at mga bukid para lang sila makakain. Ganun na po katindi yung tagutom na nangyayari sa kanilang bansa. Naging suliranin na nila ang sapat na pagkain. Nagmahal marahil ang trigo at iba pang pagkain dahil sa tagtuyot. So bagsak po ang production ng agrikultura at nagkaroon po ng tagutom. Ito po ay madalas mangyari sa bayan ng Israel noong mga panahon na iyon sapagkat hindi pa po laganap at sapat ang irrigation doon sa lugar na iyon. Kaya minsan po pagka talagang tagtuyot, nagkakaroon ng famine. At nang maubos ang kanilang mga naipon, napilitan ang marami na umutang sa mga mas mayaman sa kanila. At isinanla nila ang kanilang mga lupain para lang makaraos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Medyo desperate na po ang sitwasyon. Ang mga tagutom na ito at pagbagsak ng agrikultural na ekonomiya ng Israel noon ay naging oportunidad para sa iba na may kaya na magsamantala sa kanilang mga kapwa Hudyo sa pamamagitan ng pagpapautang at pagkokolekta ng di makatarungang patubo sa pinahihiram na pera. So alam niyo naman po, sa lahat ng krisis, merong oportunidad at may mga mangangalakal na nagsamantala po
sa oportunidad na iyan upang sila ay lalong yumaman, sila ay nagpahiram ng pera na labis-labis ang patubo. Kaya sabi sa verse 4 at verse 5, may nagsabi rin, nagpatuloy ang kanilang pagsigaw sa Panginoon, kami nang hiram ng salapi para sa buwis ng hari na ipinataw sa aming mga bukid at aming mga ubasan. Ngayon, ang aming laman ay gaya rin ng laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak. Ngunit aming pinipilit ang aming mga anak at na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang ilan sa aming mga anak na babae ay naging alipin na. Ngunit wala kaming kakayahang makatulong sapagkat nasa ibang mga tao ang aming bukid at mga ubasan. So talagang grabe po ang sitwasyon. Dahil po sa gutom, dahil sa kanilang kahirapan, hindi lamang po nila isinanla ang kanilang mga bukiran para sila'y makakain, napipilitan na po sila na isanla ang kanilang mga anak bilang mga alipin para mabayaran lang ang buwis ng hari. Ang hari po dito ay ang hari ng Persia. So baka isipin nyo, parang napakasama naman niya. Pero meron po talagang taxation na naitaguyod na sa lugar na iyon. At kapag talagang nagkulang nagkaroon ng taggutom, tagtuyot, ang nagkulang ang produksyon agrikultural na siya namang number 1 economic activity doon sa lugar na iyon, noong panahon na iyon, ay talagang hindi po sila makakatupad sa pagbayad ng buwis na iyon. No? So ang nangyari po ay ibinigay nila bilang alipin ang kanilang mga lalaki at babaeng anak upang yung mga may pera ay makapagpautang sa kanila at sila ay makabayad ng buwis ng hari. Ngayon, dahil po sa krisis na yan, may mga nagsamantala sa iba at nagpautang na may patubo at inalipin ang kanilang kapwa mga Hudyo na mga anak ng kapwa nilang mga Hudyo. Nakakagimbal po na isipin sa verse 5, ang sabi dito, pinipilit daw nila ang kanilang mga anak na lalaki at babae na maging alipin. Kaya lang, ang una po nilang ibinigay na maging alipin ay ang mga anak na babae ay naging alipin na, sabi. So kahit nung panahong pong yun, meron po talagang bias against women. So parang walang halaga po mga babae nung kaya yun ang unang ibinigay para maalipin, sila ay maging maisanla sa pagkaalipin. Mabuti na lang po sa pagdating ng ating Panginoon ay naitaas niya po ang estado ng mga babae at nabigyan niya ng kalayaan ang mga babaeng ito at binigyan ng mas kahalagahan ng Panginoon ang estado ng mga babae. Mga kapatid, ito po ay isang tanda ng makasalanang kalikasan ng tao na sa gitna ng krisis, sila ay nag-decide na manamantala ng kanilang kapwa Hudyo. Ito ang kasalanang nalantad dahil sa pagkakasadlak ng ekonomiya ng Israel noong panahon ni Nehemiah. Yan po ang kasalanan na nalantad. Pangalawa po, ang karampatang pagtutuwid, nasa verses 6 to 11. Ang sabi sa verse 6, si Nehemiah po ang nagsasalita, ako'y galit na galit ng aking marinig ang kanilang daing at ang mga pagtutol na ito. Maraming komentarista ng Biblia ang nagduda kung ang galit daw ni Nehemiah dito ay yung talagang galit. No? So, dinibati nila kung anong talagang salitang ginamit at kung galit nga po ang ibig sabihin. Kasi nung madiskubre niya ang nangyayari sa mga mahihirap niyang kababayan, siya po ay nagalit. Merong ibang komentarista na sinasabi, hindi naman siguro siya nagalit kasi masama ang magalit. Makasalanan daw ang lahat ng pagkagalit. Datapwat, hindi siguro tunay na nagalit si Nehemiah. So, minsan nakakabigla po ang ibang mga komentarista ng Biblia. Ngunit ang salitang ginamit dito po, literally po ang translation, maglihab. So, hindi lamang po siya galit. Siya ay galit na galit. No? At walang ibang interpretasyon o salin, kundi ang isang matinding galit sa pananamantala ng ibang mayaman na Hudyo sa kanilang mga kapwa Hudyo
na mahihirap. Nakita na natin sa mga naunang kabanata na ang puso ni Nehemiah ay malapit sa puso ng Diyos. At ang nagbibigay tuwa sa puso ng Diyos ay kinatutuwaan ni Nehemiah, at ang kinapopootan ng Diyos ay siya ring kinapopootan niya. Ganyan daw po ang anak ng Diyos. No? Ang kanilang puso ay magkatugma. Ang galit na ito ay matuwid. Matuwid na galit sa opensa ng kasalanang pananamantala sa kapwa. Sa mapagkalingang puso ng Diyos. Alam nyo, ang ating Diyos po ay mahabagin. So, ang pananamantala po ay talagang napakalaking opensa sa Kanya at nakakagalit nga naman po. Walang mas kasuklam-suklam sa Diyos, kundi ang pananamantala na sa mga dukha at mahihirap. Isa ito sa dahilan, mga kapatid, ng pagkakatapon ng Israel sa mga banyagang mananakop. Ito po ay isang judgment sa kanila sapat ginagawa na nila ito dati pa. Hindi pa pala natanggal ang ganitong kasalanan sa kanilang kalagitnaan. Ang hindi makatarungang pag-aalipusta at pagigipit sa mga maralita. Yan po ang pinakakasuklam-suklam sa ating Diyos na merong mahabaging puso. Kaya po siguro talagang galit na galit si Nehemiah sapagkat ang kanyang puso ay nakadikit sa puso ng Diyos. Kaya sabi sa verse 7, sabi niya, pagkatapos na pag-isipan ito, pinaratangan ko ang mga maharlika at ang mga pinuno at sinabi ko sa kanila, kayo'y nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Ako'y nagpatawag ng malaking pagtitipon laban sa kanila. Sinabi ko sa kanila, kami, sa abot ng aming makakaya ay aming tinubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo na ipinagbili sa ibang bansa, sa mga bansa. Ngunit inyo pang ipinagbili ang inyong mga kapatid upang sila'y maipagbili sa amin. Sila'y tumahimik at walang masabing anuman. So itinuwid niya po ang sitwasyon. Kahit na galit si Nehemiah sa mga mayayaman niyang mga kababayan, hindi po siya nagpatalo sa kanyang galit. Sapagkat ang galit niya hindi naman personal. Ang galit niya ay dahil isang makadiyos na galit, isang makatarungan na galit, sapagkat galit ang Panginoon sa ganong klaseng kasalanan. Hindi siya agad nagpadalos-dalos o kumilos, kundi pinag-isipan muna niya ang susunod niyang mga hakbang. Ano kaya ang pinag-isipan ni Nehemiah? Ano kaya ang nangyari sa kanyang isipan? Alam niyo mga kapatid, ang hula ko ay kinonsulta niya ang salita ng Diyos. Malinaw kasi na labag sa kautusan ng Diyos ang magpautang sa naghihirap na kapwa Israelita na may patubo o interes. Kasalanan po yun. Sabi sa Leviticus 25 verses 36 to 37. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang, kundi matakot ka sa iyong Diyos. Hayaan mo siyang mabuhay na kasama mo. Huwag kang magbibigay sa kanya ng salapi na may patubo at huwag mong ibibigay ang iyong pagkain na may pakinabang. Leviticus 25 po yan. Sa Deuteronomy 23 verses 19 to 20, ganito po siguro nabasa ni Nehemiah. Huwag kang magpapahiram na may patubo sa iyong kapatid, patubo ng salapi, patubo ng kakainin, patubo ng anumang bagay na ipinahiram na may patubo. Sa isang dayuhan ay makapagpapahiram ka ng may patubo, ngunit sa iyong kapatid ay huwag kang magpapahiram na may patubo upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gagawin mo sa lupain na malapit mo nang pasukin upang angkinin. Deuteronomy 23. Ito marahil ang pinag-isipan ni Nehemiah. Dahil mataas ang kanyang ng kanyang paningin sa salita ng Diyos at malalim ang kanyang kaalaman niya dito, tiniyak ni Nehemiah na sa kanyang pagtutuwid ng kanyang mga kababayan, mayroon siyang basehan sa kautusan ng Diyos. Maganda pong tularan natin yan lagi. Kinuusap niya muna ang mga salarin. At diretso niyang sinabi sa kanila kung ano ang kanilang kasalanan. Kayo'y nagpapatubo maging sa inyong sariling kapatid. Yun po ang kanilang kasalanan. Ngayon,
mukhang sa pribado po niya muna itong sinabi. Sinabi niya muna sa kanila. Diniretso niya yung mga taong may sala. Siguro pinatawag niya, tapos kinausap niya muna na sila lang. No? Kaya lang dahil sa lala ng kanilang nagawang pang-aapi, at dahil marahil sa kanilang posisyon bilang mga pinuno, ang sabi ng ibang komentarista katulad ni John MacArthur sa kanyang MacArthur Study Bible, ito daw marahil ay yung mga nobleman na tekoita. Alam, nakatatandaan niyo sa chapter 3, yung mga hindi tumulong sa trabaho, yung mga maharlika nila. Sila daw po siguro yung mga nagpautang na may patubo sa kanilang mga kapatid. At ang sabi niya, dahil nga sa lala ng kanilang pananamantala, ang ginawa po ni Nehemiah, bukod sa kinausap sila at kinompronta sila na privately, no, ay nagpatawag siya ng malaking pagtitipon laban sa kanila. Bakit po? Bakit po niya ginawang publiko? Sapagkat po, kung ito nga po ay mga namumuno sa kanila, meron pong public trust na nasira. So kailangan po i-restore publicly. No? Tsaka kung meron po silang sinamantala na mga kababayan nila, kailangan makita ng lahat na meron silang ginagawang pagbabago. At kailangan din po siguro na magtawag ng iba at ipaalam sa iba para sila po ay accountable. Na kanilang tutuparin, magkakaroon po ng pressure sa kanila na sila ay tumupad sa kanilang gagawing pagbabago. Kasi ayon sa Matthew 18, verses 15 to 17, ito po ay sinabi ng ating Panginoon. Kung magkasala laban sa iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lang. No? So, pribado muna. Sinunod po yun ni Nehemiah. Kung pakinggan ka niya at mapanumbalik mo ang iyong kapatid, ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia sa buong kapatiran. At kung ayaw niyang pakinggan, maging ang iglesia ay ituring mo siyang bilang isang hentil at maniningil ng buwis. So meron pong proseso. Yung proseso po na yon ay pinakita na sa atin ng ating Panginoon Jesus. Pero nung panahon pa ni Nehemiah, ay sinunod na niya yung ganong klaseng proseso. Bakas sa mga kilos ni Nehemiah ang pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon. Pati na rin sa tamang pagtutuwid sa kapwa niya. Kahit po siya ay galit na galit, hindi po niya pinairal yung galit niya, naghunos dili po siya. At kanya pong pinag-isipan muna, naghanap siya ng basihan sa salita ng Diyos, kanyang kinausap muna sa pribado, bago niya kinausap sa publiko, para naman magkaroon ng accountability itong mga ito sa kanilang pagbabago. Pinaikting ni Nehemiah ang opensa ng mga mapagsamantala na ito. Sinabi niya na sa abot ng kanyang makakaya mismo, siya mismo, tinubos niya ang kanyang mga kababayan mula sa kanilang pagkaalipin sa ibang bansa. Ngunit ito namang mga ito, yung kanyang tinubos ay inalipin nila na kapwa na Hudyo. Nang ang mga ito ay naghirap sa Jerusalem. So lalong napaigting ni Nehemiah ang kanilang opensa. At yun po ay naging isang babala sa lahat na huwag tularan ang mga ito. Kaya sabi sa verse 9, kaya't sinabi ko, ang bagay na inyong ginagawa ay hindi mabuti. Ito po ang sinabi niya in public. Hindi ba marapat na kayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos? Naalala niyo, binasa natin sa Leviticus 25, hindi dapat magbigay ng magpahiram ng may patubo dahil sa takot sa Diyos. At makikita natin na itong lahat ng kanyang ginawa sa pagdating dun sa huling verse ng chapter na ito, na ginawa niya ito dahil sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Hindi ba marapat na tayo'y lumakad na may takot sa ating Diyos upang maiwasan ang pag-aalipusta ng ating mga kaaway na bansa? So ang pinakita ni Nehemiah na ang kanilang kasalanan ay hindi mabuti. Hindi lang dahil ito ay pag-aalipusta sa kapwa nilang tao, kundi dahil ito ay isang paglakad na walang takot sa Diyos, na nagbibigay ng kahihiyan pa sa bayan ng Diyos sa mata ng kanilang mga kaaway.
Kaya napaka-importante po yung kanyang pagtutuwid. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang kanyang sariling halimbawa upang makita nila ang isang masunuring pananalig sa Panginoon. Sabi sa verse 10, gayon din ako at ang aking mga kapatid at ang aking mga lingkod ay nagpahiram sa kanila ng salapi at butil. Tigilan na natin ang ganitong pagpapatubo. Sabi niya. Pagkatapos niyang ipamukha sa kanila ang kanilang paglabag sa katarungan at kautusan ng Diyos, iniutos niya ang pagtigil sa kanilang pananamantala. Mga kapatid, kung minsan, sa ating pagtutuwid ng kasalanan ng iba, lalo na kung kasalanan laban sa Diyos at laban sa kapwa, sa ating pagtutuwid po, yan po kung minsan ay hindi natin gustong gawin sa loob ng ating kapatiran, pero binigyan tayo ng isang panawagan ng Diyos na ating gawin ang pagtutuwid sa isa't isa. Pero meron pong proseso, katulad ng pinakita ni Nehemiah kanina at katulad ng inilahad ng ating Panginoon sa Matthew 18, yung po, pagka sinunod po natin, ang kasama po natin dyan ay ang ating Panginoon. Meron pong isang verse sa Bible na madalas natin i-quote out of context. Yung kung saan may 2 o 3 na nag-aayon, ako ay nasa gitna nila. Where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Ginagamit po natin yan kung minsan, mga kapatid, sa pagtawag sa pagsamba. Hindi po yung tama, no? Sapagkat ang konteksto po noon ay pagdidisiplina at pagtutuwid ng mayroong pag-ibig, na may pagsunod sa kalooban ng Diyos, ng may pagsunod sa kautusan ng Diyos at sa proseso na iginawad ng Diyos. Yan po ang pinakita ni Nehemiah. Baliwala, ang sabi niya, isaoli ninyo sa kanila, sa araw ding ito, ang kanilang mga bukid. So ang solusyon niya sa pananamantala ay itigil nyo yan. Tapos isaoli nyo, ngayon din, ngayon mismo. Walang palugit, walang, hindi, unti-unti na lang natin, o kaya, kasi mahirap gawin, kaya baby steps muna. Mga kapatid, wala pong baby steps sa pagtalikod sa kasalanan. Sabi ni Nehemiah, isauli ninyo sa kanila sa araw ding ito ang kanilang mga bukid, mga ubasan, mga taniman ng olibo, mga bahay, gayon din ang 100 bahagi ng salapi, trigo, alak at langis na inyong ipinataw sa kanila. So, nagbigay pa siya ng 1% na penalty dahil sa kanilang pagpapatubo. Baliwala ang paglantad ng kasalanan kung walang karampatang pagtutuwid. Isang pagtutuwid na hindi nagmumula sa personal na galit, kundi sa pagkamuhi, sa paglabag, sa mga makatarungang kautusan ng Diyos tungkol sa ating kaugnayan sa mahihirap nating mga kapatid. Mga kapatid, kailangan ang karampatang pagtutuwid sa kasalanang nalantad. Pangatlo, makikita natin ang pagsunod sa pagtutuwid ng Diyos. Verses 12 to 13. Sabi sa verse 12, pagkatapos ay sinabi nila, isasauli namin ang mga ito at wala kaming hihingin sa kanila. Gagawin namin ang ayon sa iyong sinasabi. Tinawag ko ang mga pari at pinanumpa ko sila na gawin ang ayon sa ipinangako nila. So tumawag siya ng mga witness. At hindi lang basta witness, tumawag siya ng mga pari. So ngayon, sagrado ang kanilang gagawin. Sagrado ang kanilang pananumpa dahil sa harap ng mga pari. Sabi sa verse 13, ipinagpag ko rin ang laylayan ng aking damit at sinabi, ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad ng pangakong ito. Ganito nawa siya maipagpag at mahubaran. Naku, grabe po. At ang buong kapulungan ay nagsabi, Amen, at pinuri ang Panginoon. At ginawa ng taong bayan ang ayon sa kanilang ipinangako. Dahil sa pagtutuwid ni Nehemiah na ayon sa kautusan ng Diyos, malinaw na kumilos ang Diyos sa puso ng mga pinaratangan niya. At nag-udyok ang Diyos ng pagsisisi sa kanilang mga puso. Kumilos po ang Diyos. Bakit po? Kasi ayon po sa kautusan ng Diyos ang kanyang ginawa.
Ayon po sa proseso ng Diyos ang kanyang ginawa. Hindi po ayon sa personal na galit, kundi sa isang malalim na pagkamuhi sa kasalanan ng nalabag sa kautusan ng Diyos. Hindi madaling makumbinsi ang mga pasaway, hindi ho ba, na sumunod at gawin ang nararapat. Mahirap po talaga. Lalo na kung ito ay magiging kawalan o kabawasan ng kanilang kayamanan. Alam nyo, ito pong mga mayayamang ito, ang pinagmumulan din ng suporta ni Nehemiah. So, talagang matapang po ang kanyang ginawa sapagkat yung mga sumusuporta siguro sa kanya, o siguro sumisip-sip sa kanya, ang kanyang pinaratangan at dinisiplina at itinuwid. So mga kapatid, matapang po ang kanyang ginawa. Ngunit kumilos ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Marami sigurong pagtutuwid ang ginawa ni Nehemiah upang kanyang magawa ito. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit idinagdag ni Nehemiah sa kanyang paghihikayat ang pagbibigay ng sumpa sa kanila na hindi tutupad sa kanilang pinangakong pagbabago. Binigyan pa niya ng sumpa. Ganito nawa pagpagin ng Diyos ang bawat tao mula sa kanyang bahay at mula sa kanyang gawain na hindi tumupad sa pangakong ito. No? Maaaring isipin ng iba na kalabisan ang pagbibigay ng sumpa na ito. Ngunit hindi personal ang galit at ang motibo ni Nehemiah dito. Kundi ayon naman sa diwa ng kautusan ng Diyos. Sapagkat galit po ang Diyos sa ganong klaseng kasalanan at alam na ni Nehemiah na dahil sa galit ng Diyos sa Israel, dahil kasalanan nga ng Israel nung araw pa yon, sila ay tinapon sa ibang bansa. Sila ay ipinagpag ng Diyos. Hindi ba? At hinubaran bilang isang bayan. Dahil po doon, alam na po ni Nehemiah yun, kaya hindi po masama yung ginawa niyang pagsusumpa sapagkat parang inulit lang niya ang diwa ng katarungan ng Diyos sa ganitong klaseng kasalanan. Alam nyo, hindi rin may kakaila na naging epektibo ang pagtutuwid niya sa mga salarin na ito. Hindi ba? Naging epektibo, nagbago po sila eh. Ngunit higit sa mga kaparaanan na ito, makikita rin natin. Ito ang mas mahalaga. Ang pagkilos nga ng Diyos sa kanilang kalagitnaan upang magsisi sila at talikuran nila ang kanilang kasalanan. Alam nyo, marami tayong pwedeng gawin na pagtutuwid, marami tayong pwedeng gawin na paghihikayat, ngunit ang kumikilos para sa pagsisisi ng lahat ng makasalanan ay ang Espiritu ng Diyos. Siya ang kumilos sa kanilang kalagitnaan. Nanumpa sila na isasauli nila ang lahat ng patubo na kanilang nakuha sa kanilang mga pinautang at isasauli rin nila ang mga lupa na isinanla sa kanila, kanilang mga anak na pinailipin sa kanila bilang pagsunod sa pagtutuwid ni Nehemiah. May kakaiba talagang pagkilos ang Diyos sa mga puso ng mga ito dahil din siguro sa kanilang pagtatayo muli ng mga bakod ng lungsod ng pangalan ng Diyos. Sapagkat ang pagtatayo ng bakod, ang gawain nito ay ayon sa kalooban ng Diyos para sa Israel. Sila ay nagsasagawa ng gawain ng Panginoon para ang kanyang kalooban para sa Israel. Ang pagdating ng Mesiyas sa Israel at ang pagtatayo niya ng kanyang iglesia sa Israel na magkakalat ng kanyang ebanghelyo sa buong mundo. Yun po ang kalooban ng Diyos para sa Israel. Ibinalik niya sa Jerusalem, itinaguyod niya muli ang templo, itinatayo niya ulit ang bakod upang sa Israel ay doon magdumaloy ang Mesiyas, doon magkaroon ng unang iglesia at mula sa iglesia ngayon ay ipapangalat niya ang kanyang ebanghelyo sa buong mundo. Hindi ba ganun na nangyari? Kaya binayayaan niya po ang ginawa ni Nehemiah at siya ay kumilos, siya ang namuno at siya ang nagbigay ng pagbabago at pagsisisi sa mga taong ito. Kasi huli sa lahat ay ang pagmodelo ng pamumunong makadiyos. Katulad ng kanyang kinagawian, sinabayan ni Nehemiah ang kanyang mga pagtutuwid ng sarili niyang pagsasakripisyo para sa bayan at sa banal na gawain ng Panginoon. Hindi siya tumanggap ng kanyang karampatang sahod bilang gobernador ng Jerusalem. Tingnan niyo yung verse 14 hanggang 15. Bukod dito, mula ng panahon ako'y hirangin na maging tagapamahala nila sa lupain ng Huda.
Mula sa ika-20 taon hanggang sa ika-32 taon ni Haring Artaxerxes, sa makatwid ay 12 taon, ako at ang aking mga kapatid ay hindi kumain ng pagkain panustos para sa tagapamahala. Ang mga dating tagapamahalang nauna sa akin ay nagpataw ng mabigat na pasanin sa taong bayan at kumuha sa kanila ng pagkain at alak, bukod sa 40 siklong pilak. So, yun po ay malaking halaga para sa isang karaniwang Hudyo. Sobrang laking halaga. Hindi po yung ginawa ni Nehemiah. Maging ang kanilang mga lingkod ay nagmalupit sa taong bayan, ngunit iyon ay hindi ko ginawa dahil sa takot sa Diyos. Nakita niyo ang motibo ni Nehemiah? Pinagmumula ng kanyang mga kilos palagi ay ang kanyang pag-ibig sa Diyos at ang kanyang pagsunod ay dahil sa kanyang takot sa Diyos. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon upang payamanin ang sarili niya sa pamamagitan ng pamimili ng lupa. Sa murang halaga, pwede po niyang gawin yun. Gobernador po siya eh. Bagkus kanyang iginugol ang kanyang lakas sa pagtatayo ng bakod sa lungsod ng Diyos. Sabi sa verse 16, itinalaga ko ang aking sarili sa gawain sa pader na ito. Siya mismo ay kalahok sa pagtatayo ng pader. No? Cupbearer po siya. No? Sanay po siya with the finer things in life. Pero siya po ay dinumihan niya ang kanyang mga kamay at kasama siya sa pagtatayo ng bakod. At hindi bumili ng lupain at ang lahat ng aking mga lingkod ay nagtipon-tipon doon para sa gawain. Binuksan pa niya ang kanyang sariling tahanan upang pakainin ang mga dignitaryo at opisyal ng kanyang bayan. At hindi gumamit ng pera ng bayan para dito dahil sa matinding paghihirap ng kanyang mga kababayan. Tignan niyo yung verses 17 to 18. Bukod dito ay nagkaroon sa aking hapag ng 150 katao, mga Hudyo at mga pinuno, bukod sa pumunta sa amin mula sa mga bansang nasa palibot namin, pati mga bisita. Siya ang nagpakain at hindi niya pinakain ng pera ng bayan. Ang inihahanda sa bawat araw ay 1 baka at 6 na tupang pinili. Ba, masarap yun ah. Ang mga manok ay inihanda rin para sa akin at bawat 10 araw ay maraming sari-saring alak. Gayunman, sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi ako humingi ng pagkaing panustos para sa tagapamahala dahil sa mabigat na pasanin ng paggawa na nasa taong bayan. Nagsakripisyo po si Nehemiah. Hindi po natin malalaman ngayon. Siguro po bilang isang cupbearer, no, at counselor ng hari, siguro po mayaman talaga si Nehemiah. Ginamit niya ang sarili niyang kayamanan upang itaguyod ang kanyang sariling pamamahay at kanyang pamilya doon at hindi siya gumamit ng allowance ng gobernador. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng ito, ng kanyang pagsasakripisyo, ginawa niya ito dahil sa kanyang takot sa Diyos at dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Sa huli, ang hiniling lang ni Nehemiah ay maalala siya sana ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang paglilingkod sa bayan ng Israel. Hindi siya sa bayan humingi ng gantimpala, mga kapatid. Hindi siya naghanap ng pagpupuri o ng gantimpala mula sa bayang Israel. Hinintay na lang niya ang gantimpala na magmumula sa Panginoon na siya namang tanging pinaglilingkuran niya. Hindi niya pinaglilingkuran ang kanyang bayan. Pinaglilingkuran lang niya ang bayan niya dahil ito ay bayan ng kanyang Panginoon. At sa kanyang Panginoon siya humingi ng gantimpala. Sabi niya sa verse 19, O aking Diyos, alalahanin mo para sa aking ikabubuti ang lahat ng aking ginawa para sa bayang ito. Sa Diyos siya humingi at naghintay ng gantimpala. Napakaganda pong modelo ng isang pamumuno na nasa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Kaya po ganyan ang pagkilos ni Nehemiah sapagkat ang kanyang puso ay talagang nakatuon sa puso at kalooban ng Diyos. Marami po tayong napulot na aral sa salaysay na ito ni Nehemiah. Una, ang oposisyon na nagmumula sa loob ng komunidad ng Diyos ang mas matindi kaysa sa oposisyon na nagmumula sa labas. Dahil dito, kailangan nating bantayan
ang isa't isa at ituwid ang isa't isa upang matalo natin ang kaaway sa gitna ng ating kapatiran. May kaaway po tayo at siya nasa ating kalagitnaan. Kaya tayo dapat ay nagbabantay sa isa't isa at tayo dapat ay nagtutuwid sa isa't isa. Mga kapatid, ako po ay beneficiary po ng ganitong pagtutuwid. Ako po ay naligaw at ako po ay pinansin ng aking mga kapatid at hindi po pinalampas ang aking kasalanan. Kanila po akong sinabihan at ako po ay itinuwid sa harap ng buong iglesia. Mga kapatid, ako po ay isang testimonyo ng pagtutuwid sa loob ng kapatiran na kung gagawin na ayon sa salita ng Diyos, na ayon sa diwa ng Diyos, na ayon sa pag-ibig ng Diyos at sa proseso ng Panginoon, ang pagtutuwid na yan ay magbubunga ng kabutihan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, mga kapatid, ako po ay patuloy na nakapaglilingkod sa inyo. Dahil ako po ay tinuwid ng aking mga kapatid. Kaya dapat po nating bantayan ang isa't isa. Dapat po nating ituwid ang isa't isa. Dahil ito ang kalooban ng Diyos at ito ang ating pag-ibig sa bawat isa. Pangalawa po, ang kasalanan sa ating kalagitnaan ay kailangan lapatan ng karampatang pagtutuwid na ayon sa salita ng Diyos at ayon sa kaparaanan ng Diyos. Kapag ito ay sinunod natin ng ganito, kikilos ang Diyos sa puso ng mga tinutuwid at magbibigay ng tunay na pagbabago. Mga kapatid, alam na alam po natin na ito ay nangyayari talaga. Sundin natin ang kalooban ng Diyos kahit sa ating pagtutuwid. Ang pamumuno ng makadiyos, pangatlo, ay pamumuno na may pagsasakripisyo para sa kapanganan ng karamihan. At ang pagmamodelo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakakainggit po isipin na sana po ay magkaroon tayo ng katulad ni Nehemiah na namumuno sa ating kalagitnaan, na namumuno sa ating bansa. Siguro po ideal po talaga si Nehemiah. Pero siya po ay magaling lamang dahil siya ay nagpailalim sa kalooban ng Diyos, na sumunod sa kautusan ng Diyos, na umibig sa salita ng Diyos, na ibinuhos niya ang kanyang buhay sa kanyang Diyos. At dahil doon, naging dakila siya na pinuno sa bayang Israel. Mga kapatid, siguro ang isang dapat nating ipanalangin ay sa darating siguro mga eleksyon. Ipanalangin natin na ang Diyos ang kumilos at siya ang magtayo ng mga pinunong makadiyos at makatarungan sa ating kalagitnaan. Nawa ito ang biyaya na kanyang ibigay sa ating bayang Pilipinas. Manalangin po tayo dyan. At alam nyo, kung tayo po ay susunod sa Panginoon, magpapasailalim sa kanyang kalooban, siya po ay kikilos at siya ay gagawa ng kagilagilalas sa ating kalagitnaan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin ngayong hapong ito sa pamamagitan nitong salaysay ni Nehemiah sa chapter 5. Salamat po sa mga detalyeng aming nakita. Salamat po, nakita namin ang puso ni Nehemiah at ang kanyang pagkilos. Salamat din po at ipinabukha mo sa amin, Panginoon, ang peligro, ang pinsala na gagawin ng pananamantala sa kapwa namin. Salamat, Panginoon, at ipinakita mo rin sa amin ang tamang paraan ng pagtutuwid na ayon sa inyong salita, ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong kaparaanan. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na amin natutunan ngayong hapong ito. Nawa ito ay maisagawa namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa aming buhay bilang isang iglesia at sa aming buhay bilang isang bansa. Ang aming panalangin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay magpasailalim sa iyong kalooban. Upang ang iyong kalooban, O Diyos, ang siyang magawa sa aming kalagitnaan at sa kalagitnaan ng aming iglesia at sa kalagitnaan ng aming bansa. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming mananakop.
at tagapagligtas. Amen at amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid.